Ayan mga boss, ano, dito na naman po tayo sa ating shop, ano. Ayan, pasensya na po kayo at maiingay po yung mga sasakyan na nagdadaan dahil tabing highway lang po yung ating shop dito, no. So ayan, meron po akong ituturo sa inyo kung paano po natin mabilis na madedetect yung ating Aportapax kung buo pa or sira na. Mabilisan to mga boss na madedetect natin. Ito, so ito pinulot ko lang ito sa junk shop, no. So kakalat-kalat lang doon, laging nababasa. Ayan, oh, puro kalawang, oh. So paano ba natin ito mabilis madedetect, ano? So gagamit tayo ng adapter power. So ito, nakaset po ito sa 5.6 volts. So gamit po tayo ng test probe. So dinugtong ko po yung test probe dito sa ating adapter power na to. So ito, wala po tayong aalisin na pyesa dito. So madedetect po natin, nabubulol ako. Madedetect po natin kung talagang ito hindi na natin pakikinabangan or pakikinabangan pa. So ayan, tinanggal ko na po yung tornilyo niya. Kitang-kita niyo po, puro kalawang at napakarumi. So ayan mga boss, panuorin niyo po So ito, kapansin nyo, mayroon tayong capacitor dito na 1000 microfarad na 16 volts. Ayan, oh. So kahit ito nakalobo na, hindi natin ito kaalisin at itetest natin dito. Meron itong positive, negative, ano. So ito yung kanyang negative at ito yung kanyang positive. So test natin, ano. So ito yung ating test probe ng ating adapter na power, ano. So okay. So double check natin kung alin yung kung alin yung negative para sure tayo, huwag tayong magkakamali dito, So ayan, so andito yung positive. So ayan, ito yung positive mga boss. Ito yung positive at ito yung negative. Nakakonect yan sa ating capacitor. So tingnan natin, pakikinabangan pa natin itong ating napulot na Aportapax sa junk shop. So pagka ito buo pa, mas maganda, kikita tayo. Napulot lang natin So ibenta natin to ng 250 hanggang 300 para tayo nakapulot ng 250 or 300 pesos. So yan mga boss, tingnan natin Pero bago ang lahat mga boss, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel or napadaan lang, ay mag-subscribe ka na para makakuha ka ng maraming idea sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. So ito, marami na akong ina-upload na Aportapax, na ganito. Pero wag po kayo basta-basta magtatapon ng Aportapax kung makakita kayo ng sira na or nasira na yung inyong Aportapax sa inyong bahay. Wag niyo basta-basta itatapon. So gamitin niyo yung ating diskarte, gamitin niyo yung itinuturo ko sa inyo, yung diskarte. So ito kasi, kahit sira na yung power supply na to ng ating Aportapax, mapapakinabangan pa natin to, mabubuo pa rin natin to, So tingnan natin, So may supply tayo na 5 volts. So gumamit tayo ng, sinasabi ko nga po sa inyo na ito, na power adapter. Ayan, kung nababasa nyo, power adapter. So ayan mga boss. So simulan na po natin, So tatandaan nyo, area positive at area negative. So tingnan natin kung gagana, at kung magpapower mga boss. So wala naman tong kuryente kasi nga 5 volts lang to, 5 volts lang itong tama natin. Okay, test probe ko, 5 volts lang yan. Paano? Para makapaniwala kayo, di subukan natin. Tester, baka kasi hindi kayo naniniwala Ayan, kasi tayo sa DC. Tingnan natin kung gaano yung supply ng ating test probe na nakakonect sa ating adapter power. So okay. Ay, naka-hold. Teka, naka-hold. Sorry. Ayan, set tayo sa DC. So ayan, kapansin nyo, 5.6. So hindi masyadong kita sa ating camera, madilim. So okay. Ayan, 5.6. So may supply yung ating test probe. Ito, may supply na 5.6. So okay. Subukan natin. Tingnan natin kung magpa-power na. So supplyan natin, Boom. So, kapansin nyo, napulot natin sa junk shop mga boss. Yung napulot natin sa junk shop, buo pala. So ito yung aking ginagamit na
pang tester, no, mga boss. Ayan, no. So ito yung aking ginagamit na pang tester dito sa mga Aportabox na to na GMA. So pagka may nagdadala sa akin na nagbabakal bote, babaklasin ko lang at itutusukin ko lang ng test probe dalawang point na to. Ito yung dalawang linya, ito to. Tutusukin ko lang ito ng test probe na may supply na 5 volts na galing dito sa ating adapter power. Ay malalaman na natin na buo pala yung ating Aportabox. Kasi minsan pangkaraniwan nasisira sa ating Aportabox nito ay yung power supply. Ito yung power supply ang nasisira. So pag ito yung nasira, mawawala ng supply ng 5 volts dito. Dito mawawala ng supply ng 5 volts dito papunta rito. Ayan, papunta rito sa secondary supply natin. Kaya mas maganda mga boss, meron kayong ganitong pantest, no? Pagka merong halimbawa kayo tumatanggap ng gawa, magpundar kayo ng ganitong pantest. Halimbawa meron nagdala sa inyo na magpapagawa ng Aportabox, mas madali nyo malalaman na yung Aportabox na yun kaya nyong i-assemble, oh? At malalaman nyo na pwede pa lang buuin pa. Pero pagka sinuplayan nyo dito ng 5 volts at hindi gumana, wala na yon. Talagang tuluyan na pang junk shop na talaga yung Aportabox na yon pagka hindi gumana. Pero pagka sinuplayan nyo ng 5 volts at gumana, firmes, buo pa. So kita nyo, luma mga boss. Hindi natin sukat akalain na buo pala to. So puro kalawang, oh. Simpasin nyo, ayan yung takip, oh. Oh, puro kalawang. So buo pala, mapapakinabangan pala natin to. So ayan, oh, tingnan nyo mga boss, ganda pa, oh, puro kalawang. So pipinturahan ko na lang to, konting ayos na lang to. So ganoon lang, diskarte yan lang sa pagre-repair mga boss, no? Sana nakakuha kayo ng idea sa pagre-repair. Kaya mag-subscribe na kayo para tuluyan kayong makakuha ng maraming kaalaman sa atin sa pagre-repair ng mga appliances, no mga boss.